No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Oh, there is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like a river so wide. Healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. And there is none like you. Oh, there is none like you. There is none like you. There's just no one else can touch my heart like you do. Oh, and I could search for all eternity long and find there is none like you. Oh, I could search for all eternity long and find that there is none. There is none. No, there is none. There is none. There is none like you. No, there is none like you. Isang magandang gabi po na naman sa inyo mga kapatid. Narito na naman tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ngayon ay Lunes, February 22. Yan mga kapatid. At panibagong topic na naman ang ating tatalakayin sa gabing ito. Sa pangalawang huling Monday, no, ng February.
At pangalawa nga ba o panghuli, no? O panghuli. So mga kapatid, tayo po ay magkasama-sama at samahan niyo ako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon at patuloy na lumalim ang ating pagkakaalam sa kanyang mga salita at patuloy na tayo ay lumago ang ating buhay espiritual. At hindi lamang ito para sa atin kundi sa mga taong nakapaligid sa atin upang ma-share din natin, mabahagyan din po natin ang ating mga natutunan sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, welcome po ang bawat isa sa ating pag-aaral sa gabing ito at tunay nga na nawa ang bawat isa ay mabless at mapapurihan natin ang ating Panginoon sa pag-aaral ng kanyang salita. Kaya sa oras na ito ay samahan niyo ako sa maiksing panalangin. O mga namin makapangyarihan sa lahat, kami po ay narito at patuloy na lumalapit sa inyo at dumudulog at may kapakumbabaan sa oras nito ng aming pag-aaral ng iyong salita. Patuloy na kayo lamang siyang maluwalhati, Panginoon, at siyang mapapurihan sa bawat salita na mamumutayo sa aming bibig, sa aming pag-aaralan, at sa oras na ito na kayo lamang itang maitaas sa aming kalagitnaan. We thank you, O God, at dinala mo kami muli dito sa platform na ito at nagkasama-sama kahit kami malayo. Patuloy na niling po namin na buksan ang aming mga puso at isipan upang so that we can fully grasp the knowledge that we are going to acquire, Panginoon, sa gabing ito. Maraming pong salamat, Panginoon, at ang iyong mga lingkod na patuloy mong gamitin upang maging instrumento mo ng iyong pagpapala sa aking mga kapatid na narito at nakikiisa sa pag-aaral ng iyong salita sa aming online Bible study, Panginoon, sa oras na ito. Maraming pong salamat. We commit everything to you. Patuloy na alisin mo ang mga disturbance o distraction ng kaaway at ikaw lamang isang maluwalhati. At patuloy na, Panginoon, sa oras na ito ay pagkaisahin mo ang aming puso at isipan upang patuloy na at lubos naming maunawaan ang mga salita na ang aming mga katuruan mo na patuloy naming maisabuhay ito. Maraming pong salamat, Panginoon. Commit to you, pati ang aming mga kapatiran na darating pa rin, makikisa pa rin dahil galing sa trabaho, patuloy na i-sustain mo sila, patuloy na kalakasan ng pagkaloob at patuloy na may magkasama-sama sa pag-aaral ng iyong salita. Maraming pong salamat. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Ayan mga kapatid, at bago tayo magpatuloy ay umawit muna tayo sa ating Panginoon at magpuri sa kanyang kaluwalhatian sa atin. At halos malunod na, umihip ang hangin, pinilit na ako ay itumba. Pinalot ng dilim ang langit, kinapos ng liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi matitinag. Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang bisig mo ang kublihan hanggang matapos ang lunos. Paglipas ng pagod at luha, di maaaring huminto ang pagbukal ng pagsamba sa aking puso. Tuloy ang awit, sigaw ng aking pusong nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang dalyat, ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri
kaya mo'y lubos ang bisig mo, ang kublihan hanggang matapos ang uros. Paglipas ng pagod at luha, di maaaring huminto. Pagbukal ng pagsamba sa aking puso, tuloy ang awit, sigaw ng aking puso nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang dalyat, ito'y walang humpay. Ang ilog ng pag-uwi ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Tuloy-tuloy ang awit, sigaw ng puso ko, nagtagumpay. Tuloy ang awit, tuloy ang dalyat, ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Ang daloy ay hindi mapipigil, hindi matutuyo, hindi mapipigil, hindi matutuyo, hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Amen. Praise God. Maraming pong salamat sa ating praise and worship team na umawit ng tuloy-tuloy ang awit sa Panginoon. Yes, mga kapatid, tuloy lang ang awit natin sa ating Panginoon. Tuloy lang ang awit ng buhay natin sa mga panahon nito. O kahit ano ba maging sitwasyon natin, patuloy tayong aawit. Aawit, hindi lamang sa musika, kundi ang ating buhay ay magiging isang tunay na awitin sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa oras na to, magpatuloy tayo ng ating pag-aaral sa gabing ito. Ang ating pong topic sa gabing ito ay about, ano po ang ating topic sa gabing ito? Ito po ay about the book of Job. Diyan po ay part 1 and part 2 ang ating pag-aaralan sa dalawang magkasunod na Lunes, no, mga kapatid. So ito pong unang ating pag-aaralan ay ang ating Job the book of Job part 1. So mga kapatid, sige, samahan niyo ako sa pag-aaral sa oras na ito. So this study contains numerous lessons on Christian living, but the account of Job's suffering as the heart of this story can only be learned towards the end. So keep this in mind till the second part ng ating pag-aaral. No? Ayan po yung ating tutunghayan sa mga susunod na Lunes. So basahin po natin, mga kapatid, yung chapter 1 of Job upang mas malubos nating maunawaan yung ating pag-aaralan sa gabing ito. Job chapter 1 verses 1 to 22. Basahin po natin, mga kapatid. In the land of Uz, there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. He had 7 sons and 3 daughters, and he owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, and 500 donkeys, and had a large number of servants. He was the greatest man among all the people of the east. So napakayaman ni Job, no? Ang dami niyang hayupan, no? Dami niyang mga alagang hayop. Ituloy natin, mga kapatid, sumakita po natin diyan kung nasaan geographically nakaposition ang Uz. So yan ay malapit sa Edom, sa may Midian
At ito pala ay narito sa may Arabia area, no? So yan ay southwestern, no? Part of Arabia. So maaaring parang sa may Iraq yan, no? So his sons, tuloy natin mga kapatid, verse 4. His sons used to hold feast in their homes on their birthdays, and they would invite their 3 sisters to eat and drink with them. So when a period of feasting had run its course, Job would make arrangement for them to be purified. Early in the morning, he would sacrifice a burnt offering for each of them, thinking, perhaps my children have sinned and cursed God in their hearts. So this was Job's regular custom. So talaga napaka-tapat, napaka-faithful nitong tapat nito ni Job, no? At inuunahan niya na ang kanyang mga anak sa mga nagawa nilang kasalanan. O baka may nagawang kasalanan, talagang nag-o-offer na kagad siya ng burnt offerings. So in verse 6, one day the angels came to present themselves before the Lord, and Satan also came with them. So the Lord said to Satan, "Where have you come from?" Satan answered the Lord, "From roaming throughout the earth, going back and forth on it." Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. Does Job fear God for nothing?" Satan replied, "Have you not put a hedge around him and his household and everything he has? You have blessed the work of his hands, so that his flocks and herds are spread throughout the land. But now stretch out your hand and strike everything he has, and he will surely curse you to your face." So the Lord said to Satan, "Very well, then everything he has is in your power, but on the man himself do not lay a finger." Then Satan went out from the presence of the Lord. One day when Job's sons and daughters were feasting and drinking wine at the oldest brother's house, a messenger came to Job and said, "The oxen were plowing and the donkeys were grazing nearby, and the Sabaeans attacked and made off with them. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you." While he was still speaking, another messenger came and said, "The fire of God fell from the heavens and burned up the sheep and the servants, and I am the only one who has escaped to tell you." While he was still speaking, another messenger came and said, "The Chaldeans formed 3 raiding parties and swept down on your camels and made off with them. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you." While he was still speaking, another messenger came and said, "Your sons and daughters were feasting and drinking wine at the oldest brother's house, when suddenly a mighty wind swept in from the desert and struck the 4 corners of the house. It collapsed on them, and they are dead, and I am the only one who has escaped to tell you." At this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship and said, "Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised." In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. Mga kapatid, yan po yung pagbasa natin mula sa Job chapter 1 verses 1 to 22. So nakita po natin mga kapatid ang istorya kung papaano nandoon ang magandang umpisa ng buhay ni Job at ng kanyang family, and then suddenly ito ay nagkaroon ng pagbabago because of Satan, no? At meron siyang agreement with the Lord na siya ay susubukin, no? At kung sa kantong usapan ay may pustahan sila, no? Sa kantong usapan may pustahan sila, pero nandoon at hinayaan ng Panginoon si Satan na gawin ang kanyang gustong gawin para kay Satan. Ang sinabi lang ng Panginoon sa kanya, "Do not lay, your hands or anything sa aking anak na ito na si Job. Spare his life." Yon ang sinabi ng Panginoon sa kanya. And then Satan went off at yun nga, dinumpisahan niya yung mga kalamidad na dumating sa buhay ni Job. Na andoon noong mga hayop niya ay pinatay ng mga
Sabaeans, Chaldeans, may dumaan na malakas na whirlwind ba at nagiba yung bahay, nadaganan yung kanyang mga anak. So at meron pang yung mga apoy na bumagsak at napatay din yung kanyang mga alagang hayop. So at ito yung unang karanasan na sinapit ni Job sa ating binasa mula sa Job chapter 1 verse 22. Mga kapatid, tanong ko sa inyo bago tayo magpatuloy ng ating pag-aaral. Ano ang inyong magiging reaksyon kapag ito ay dumating sa inyong buhay? Ano ang masasabi niyo sa Panginoon kapag ito ay inyong naranasan? Lalo na kapag ikaw ay isang tapat na mananampalataya sa ating Panginoon. Naandyan ka na at tumira sa halos sa church, nandiyan na yung oras na halos ibinubuhos mo na. Pero kapag dumating ang ganitong pagkakataon, ano kaya ang magiging reaction mo? Ano ang iyong magiging katanungan sa ating Panginoon? So mga kapatid, tingnan natin at tunghayan natin ang pagpapatuloy sa ating pag-aaral sa gabing ito. Mga kapatid, take note of verse 5, mga kapatid. Ano ba yung sinasabi sa verse 5? When a period of feasting had run its course, Job would make arrangements for them to be purified. So early in the morning, he would sacrifice burnt offering for each of them, thinking, perhaps my children have sinned and cursed in their hearts. This was Job's regular custom. So usually, kapag nadoon, nagkakaroon ng pagsalo-salo o feasting, ang kanyang mga anak na lalaki, iniimbitahan, dapat ang kanyang mga anak na babae. At siyempre, may nadoon yung mga pagkakataon na sila ay nagiinuman. Siyempre, may alak silang inihanda. So, si Job naman pagkatapos ng feasting na ito ay kaagad-agad na siya ay naghahanda ng burnt offering o sacrifice a burnt offering for each of them. Mga kapatid, hindi para sa lahat kundi para sa bawat isa. Mga kapatid na nandoon sa na yung kanyang mga anak. So Job's offering for his sons was not sin offering, which could be done by the individual concerned. It was a burnt offering which symbolized total dedication to God and His rightful ownership of us. That was how blameless and upright Job was. So nakita natin mga kapatid, talagang yung pag-o-offer niya ay kinagawa niya ito para sa yung dahil siya ay isang matapat na alagad ng Panginoon, siya ay matapat na mananampalataya ng Panginoon. Binibigay niya ito at inihahandog para sa Panginoon because of his pagiging upright ni Job, pagiging matapat sa ating Panginoon. So ito ba mga kapatid, tayo ba ay gumagawa ng isang bagay na ay bilang isang Kristiyano ay nakalulugod sa ating Panginoon katulad ng ginagawa ni Job? Tayo ba ay nagbibigay ng handog? Kung di man, kasi sa panahon niya kailangan siyang maghandog ng burnt offering. So tayo, ano yung sacrifice official offering na binibigay natin sa Panginoon para makita natin o masabi natin sa Panginoon, ma-express natin yung ating katapatan sa Kanya. Ano ba yung naibigay nyo na o na-i-offer sa ating Panginoon kung le-level natin sa ini-offer ni Job. So tingnan po natin yung mga isipin natin, mga kapatid, habang tayo nag-aaral. So yan po yung sa verse number 5, na yung offering for his son was not a sin offering which would be done by the individual concerned. It was a burnt offering which symbolized total dedication to God and His rightful ownership of God. Yung gaano katapat at ka-upright at blameless si Job. Ganyan ka-faithful si Job. So take note mga kapatid, yung sa verse 7 naman. Ano naman yung sinabi sa verse 7? So sabi dito sa Job 1 verse 7, the Lord said to Satan, "Where have you come from?" Satan answered the Lord, "From roaming throughout the earth, going back and forth on it." So, noong nag-report ang mga angels in the presence of the Lord, in the presence of God, ay nandun din at sumama at nag-report din si
sumama rin, nagpakita rin si Satan at tinanong nga siya ng Panginoon, where have you come from? Saan ka galing? Satanas. Sabi naman ni Satan ay from roaming. So nag-ikot siya sa buong mundo, back and forth, pabalik-balik. So ano kaya hinahanap ni Satan sa mga panahon na yan, no? At kung titingnan natin, talagang nandoon at ika nga ay tinitingnan niya kung sino ba yung pwede niyang makuha, makuha sa kanyang side. So, does this not confirm Satan's description in 1 Peter 5:8, mga kapatid? So, yung sa tanong dito ay negative, no? Does this not confirm Satan's description in 1 Peter 5:8? Ano ba yung sinasabi sa 1 Peter 5:8? Basahin po natin, mga kapatid. Sabi rito, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. So ito ba ay nagko-confirm kay Satan description na talagang siya ay yung sinabi niya is he roam around the earth back and forth. So kung titingnan natin, mga kapatid, dito sa 1 Peter 5:8 ay nandoon na talagang si Satan ay yung gawa ng kaaway ay naandyan anytime, no? Na talagang huwag tayong magbibigay ng pagkakataon na tayo ay ma-deceive ng kaaway o matempt ng kaaway, no? O kaya ay kumagat doon sa kanyang patibong. So in this heavenly council, the Lord openly expressed His commendation and confidence of Job as faithful servant. Notice how God described Job in verse 8. Sabi doon ay siya ay blameless and upright. So mga kapatid, dito sa pagkakataon na ito ay makikita natin na nandoon yung kumpiyansa ng Panginoon kay Job, na siya ay matapat na isang mananampalataya sa ating Panginoon. At nandoon nga dinescribe sa verse 8 na siya ay blameless and upright. Di ba? Doon sa pagkatapos ng feasting ng kanilang mga anak, ay agad siya ay naghahanda ng burnt offering at for each of his sons, no? So, yun ang ginagawa niya para ika nga ay kung ano man nagawa, hindi man niya nakita, kung ano man nagawa ng kanyang mga nakasalanan ay ito ay mabigyan niya at peace niya sa ating Panginoon. So mga kapatid, so doon sa sinasabi na dito sa binabanggit natin dito na sa 1 Peter 5:8, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Ay tunay nga na ang kaaway laging naandyan. The devil prowls around like a roaring lion for us, for someone to devour. So nandiyan lang ang kaaway, kaya mag-ingat po tayo. Kaya itong ang ating Panginoon, hinayaan si Satan na subukan si Job at makita ang kanyang katapatan sa kanya. So in Job 1:8, then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. No? So ang Panginoon na mismo ang nagsabi, have you considered? Yung ba kinukonsidera ang aking servant na si Job? Walang katulad sa mundo si Job, no? He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. So now yung sinasabing blameless as used here, no, does not mean sinless perfection. It doesn't mean na si Job ay talagang perfect, because no one is perfect aside from God. So the verse itself qualified meaning he was blameless and upright. Yun ang ibig sabihin na siya ay hindi ibig sabihin dito siya ay sinless perfection, no? Kundi he was blameless and upright in the sense that he feared God and shunned evil. Talagang hindi ayaw niya na malusutan siya ng kaaway, ayaw niya nang siyang mabahida ng kasalanan, no? Mabahiran ng kasalanan,
Kaya nga, nakita natin kanina na pagkatapos ng feasting ng kanyang mga anak, talaga nag-o-offer siya ng burnt offering. Talaga napaka-faithful niya sa ating Panginoon. So the Lord's statement and question in verse 8 was meant as a challenge to Satan, who in turn accepted it. Diba? Sabi niya, hindi mo ba kinukonsidera ang aking servant na si Job? So itong wala ka makikita na katulad ni Job. So yun, inaccept ni Satan. So basahin natin yan sa verse 9 to 11. Sabi dito, does Job fear God for nothing? Satan replied, have you not put a hedge around him and his household and everything he has? So parang sinasabi nito, di ba, meron kang protection para sa kanya, ika nga, naka-fence siya. Paano siya mawawala sa iyo? Paano siya hindi magiging matapat sa iyo dahil medyo inaalagaan mo siya? So you have blessed the work of his hands. So does his flocks and herds are spread throughout the land. But now stretch your hands and strike everything he has, and he will surely curse you to your face. So nandito sinabi ni Satan, no? Ewan ko lang, no? Sabi niya, ewan ko lang kung hindi ka isumpa, sa harapan mo ni Job, kung siya ay talagang i-strike mo ng alisin mo anuman yung merong pag-aari siya, anumang blessing. Kasi siya ay magiging matapat lang sa iyo dahil nandiyan yung pagpapala mo, nandiyan at meron siyang protection galing sa iyo. Alisin mo kaya ito? Ewan ko lang kung hindi ka isumpa nito, sabi ni Satan. So how did Satan react to God's statement about Job in verse 8? Mga kapatid? So ito Satan gave his shallow viewpoint that the children of God love and serve Him because it pays in terms of blessing. Na kaya lang daw naglilingkod ang mga anak ng ating Panginoon because of ng mga blessings na natatanggap ng bawat isa, lalo na patungkol kay Job. So for Satan, Job served God for profit, no? Kaya lang nagja-serve si Job dahil may nare-receive siya, no, in return sa kanyang pag-serve sa ating Panginoon. Well, it does profit us to love, yes, and serve God, but that is not our purpose in doing so. We just reap that profit on the side, no? Take note, mga kapatid, ang ginagawa natin sa ating pagsisilbi sa ating Panginoon because that is out of our love. We are serving God because of our love. Kaya nga yung purpose ng Panginoon sa atin, why God created us, is to know, to love, and to serve Him. And that purpose of love is yung ang pag-ibig natin, nado din yung pagsiserve natin sa ating Panginoon. At ano na nga yun na yung blessing na kapag tayo ay matapat sa ating Panginoon, of course, ay kapag tayo sumusunod, na doon talaga ang pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon. But that is not our real purpose na magsiserve tayo out of that profit. No, because we love God. That's why we serve God. So, yun lang ay pag-ani sa mga magandang ginagawa natin as a servant, as a followers, as a faithful servant ng ating Panginoon. So, tandaan po natin yan, mga kapatid. So, the Lord also took up Satan's challenge and closed the agreement to test Job with the condition and limitation that Job himself will not be touched, only his wealth and possession. So, nakipag-agree ang ating Panginoon, tinanggap yung challenge at to test si Job ni Satan, pero sa condition na at may limitasyon, no? Na hindi niya kukuhanin ang buhay ni Job, kukuhanin lang niya ay yung kanyang mga kayamanan o anuman meron si Job. So do we realize, mga kapatid, from this account that the Lord is really in control of everything and everyone in creation? So nakikita po natin, mga kapatid. So it doesn't mean na tayo nakakaranas ng paghihirap sa ating buhay o nasa sitwasyon tayo na ayaw natin mangyari, pero still God is in control. If you will see with the agreement of our God with Satan, inado doon na talagang he is still in control, no? Kung sinabi na ito ang mangyayari, ito dapat ang gagawin ni Satan, ito yun ang mangyayari at wala nang iba kundi talagang it is in God's hand, no? Kaya mga kapatid, kung ano man sitwasyon tayo meron, lalo sa pandemic na ito, ay let us put our
submission, our dependency sa ating Panginoon, because our God is our God who is in control. So wag tayong mawala ng pag-asa, no? So, how did Satan afflict Job? Paano ba na nito ay na-afflict o naapektuhan doon sa ginawang ni Satan na pagsubok para kay Job? So we see that apart from his life, what Job suffered was a total devastation. So nakita naman natin sa ating binasa mula sa Job chapter 1 to 22, no, mga kapatid, na talagang nandoon yung suffering na naranasan, devastation na naranasan ni Job sa kanyang buhay. Di ba, mga kapatid, na doon namatay yung kanyang mga anak, nawalan siya ng hanap buhay, nawalan ng kanyang mga ari-arian, yung mga alaga niya, mga hayop. So, tunay nga na doon kung ikaw ay kung danasin mo sa iyong buhay na ito, talagang napakabigat, napakasakit, talagang hindi mo malubos isipin kung ano yung gagawin mo. So, ano yung naging reaction ni Job dito sa pangyayari sa kanyang buhay? How did Job react to this grave situation that he was subjected to? Basahin po natin yan sa verse 20 to 22, mga kapatid, basahin po natin. So, ito yung nilalaman noong ano ba yung pasakit na naranasan ni Job. At this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship and said, ito yung pagkatapos na mamatay yung kanyang anak, mawala yung kanyang mga hayop ng alaga, lahat, no? Mawala sa kanya. So naked I came, sabi niya, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord will give, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. So in all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. So wala siyang ginawa na masama sa ating Panginoon. Dito sa parte na ito na kanyang sinabi. Ang sabi niya ay hubad siya na lumabas dito sa mundo ng ito, lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina. Wala rin siyang siya ay naked din na babalik, no? Na babalik sa ating Panginoon. So the Lord gave, binigay, at tapos may karapatan na kuhanin. So ang ginawa niya ay may the name of the Lord be praised. So nagpasalamat siya. Nagpasalamat pa siya sa Panginoon, napapurihan ang ating Panginoon. So hindi siya nag-question sa ating Panginoon sa pagkakataon na ito. No, sabi niya dito sa 22, in all this Job did not sin by charging God with wrongdoing. So, did Job blame God for all of these miseries? Did he get angry at God? Did he feel sorry for himself, mga kapatid? Dito sa ating pinag-aaralan. Anong sagot niyo, mga kapatid? Isulat niyo sa ito mga nakasama natin dito, no? Kung may pagkakataong isulat niyo kung ano yung sagot niyo para makita ko lang. Ano ba? Did Job blame God for all these miseries? Did he get angry at God? Did he feel sorry for himself dahil sa nangyari? So mga kapatid, kung kayo nakikinig sa oras na to, pwede nyo isulat dun sa inyong mga comment. Ano ba yung sagot niyo dito sa tatlong tanong na to? Para makita natin, mga kapatid, ano ba yung pananaw niyo dito sa ating pinag-aaralan? Si Job nga ba ay talagang sinisi niya ang ating Panginoon? Nagalit ba siya? Did he feel sorry for himself? Ano, mga kapatid? Pwede kayong mag-comment dito, no? Huwag kayong mahihiya. Dito sa nakikisa sa atin, 18 taang nanonood sa inyo. So, pwede kayong magbigay ng sagot. Bago natin pagpatuloy ang ating pag-aaral, ano sa palagay niyo, mga kapatid? Wow! Sabi ni Brother Ray, no. Ray Tiano, no down, no. So, hindi niya blame ang Panginoon, hindi siya nagalit, at he did not feel sorry, no? So, isang sumagot dito. Sino pa kaya sasagot bago tayo natin sagutin itong mga tanong na ito? Bukod kay Brother Ray. Wala na. Anyway, so mga kapatid, ang reaction dito ni Job ay mga kapatid, no. So, in all this, Job recognized that loss and sorrow are part of life, where we will inevitably lose things and people. So this is one lesson that we need to learn early in life in order to acquire the attitude that Job initially displayed here. No? So nakita natin na talagang hindi siya nagalit. So makita natin
ang puso ni Job dito ay isang puso na matapat sa ating Panginoon. Hindi lamang siya naging matapat dahil sa blessing. Hindi lamang siya naging matapat sa ating Panginoon dahil marami siyang natatanggap na mga biyaya sa ating Panginoon. Even doon sa pagkawala ng mga biyaya na natanggap niya, ay hindi siya nagalit sa Panginoon at hindi siya nag-question sa ating Panginoon. At he didn't feel sorry about himself dahil sa pangyayari. So ano yung attitude na meron dito si Job, mga kapatid? What was the attitude? Basahin natin sa 1 Thessalonians 5:18. Ano sa palagay ninyo, mga kapatid, yung 1 Thessalonians 5:18? Kalimitan natin ito, memory verse natin ito, dapat alam natin ito. Sa 16 and 18, lalo na, no? Kung bubuuin natin, magandang yung sinasabi dito sa 1 Thessalonians 5:17. Ang sabi ng 1 Thessalonians 5:18 ay, sabi dito ay, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So, doon yung kanyang pasasalamat. Meron siyang pusong mapagpasalamat sa ating Panginoon. He has this thankful heart. He has this attitude of being grateful sa ating Panginoon. So, kahit na ano man yung naranasan na sa kanyang buhay. Kaya mga kapatid, sa ating buhay ba, binibilang ba natin sa ating pasasalamat sa Panginoon yung mga pagsubok na nararanasan natin? O ito ay kinukonsider lang natin kasama sa ating mga prayer kapag tayo lumalapit sa Panginoon na ma-overcome natin ito, na ito ay ay hindi maging kahirapan sa ating buhay? Ito ba'y naisama natin sa ating prayer of thanksgiving, itong pagsubok na ito na nararanasan natin, lalo na sa panahon ng pandemya, no? Hindi lamang ito ay pagsubok ninyo ng bawat isa, kundi sa buong mundo ay nararanasan ito. So, is Job's response in the Old Testament in line with Christ's teaching to us in the New Testament? Ito ba ay nakalinya pa rin o hindi nagko-contradict sa katuruan ng Panginoon na nasaad sa Old Testament at maging sa New Testament? Na dapat tayo ay maging magpasalamat? Yes! Nakailan ito, hindi pwede maging contradict ang salita ng Panginoon, whether na ito sa Old Testament o sa New Testament. Ito dapat ay laging may kaayunan, no? At hindi ito nagko-contradict ang salita ng Panginoon. Yes, kung anong katuruan ng Panginoon sa Old Testament, ganun pa rin ang katuruan na nangyayari sa ngayon sa New Testament. Kasi ang ating Diyos ay God of yesterday, today, and forever. Ang Diyos ni Job ay Diyos din natin hanggang ngayon. So how do we normally react when we encounter misfortunes or miseries sa buhay natin? Tayo ba ay nagkino-question ba natin ang ating Panginoon kapag tayo nakakaranas ng hindi maganda sa buhay natin? Kapag tayo may nararanas na kahirapan o kabigatan, nawalan tayo ng trabaho, nabawasan yung sweldo, namatay yung ating mahal sa buhay dahil sa pandemic, namatay ang ating minamahal sa buhay kahit o hindi man sa pandemic, kaya lang hindi tayo makauwi dahil sa pandemic. No? Ito yung mga bagay na maaaring na-experience ng bawat isa sa panahon na ito. Pero ano yung reaction natin when we encounter these trials sa buhay natin o misfortunes or miseries na katulad na nangyari kay Job? So, ang ating buhay ay puno ng maraming pagsubok sa ating buhay. At ang pagsubok ay hindi natin maiiwasan, no, mga kapatid. So we see from this passage that one reason suffering or injustice is permitted by God is as an expression of His total confidence that the faith of His servants will triumph. So kung tayo talagang tapat na mananampalataya sa ating Panginoon, magiging triumphant tayo. Mapapalampasan natin yan, ma-overcome natin yan. At alam naman natin, ang Panginoon, our God is in control. At hindi niya ito hahayaan na ating maranasan kung hindi natin ito kaya. No? So, God's servants are honored when they are counted worthy of suffering disgrace for God's sake. So, nandyan mga kapatid, kapag tayo ay nandoon na tayo ay talagang lumalaban sa buhay natin dahil alam natin ang ating kakayahan ay nanggagaling sa ating Panginoon at nire-recognize natin ang ating Panginoon that He is victory in our life,
Oh? At tunay nga na ito'y mapapagtagumpayan natin. No? At tunay na ang katagumpayan ay nanggagaling sa ating Panginoon at hindi tayo dapat magdidepende sa ating kakayahan. At kung tayo matapat, doon lang ang pag-asa natin sa Panginoon, and God will help us. No? God will protect us. Patuloy na tayo ay agapain ng Panginoon. So basahin natin sa Matthew chapter 5, 11 to 12. 11 to 12, no? Basahin natin sa Matthew chapter 5, 11 to 12. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. So mga kapatid, talagang tanggapin natin na ito isang pagpapala sa ating Panginoon kapag tayo nakakaranas ng mga persecutions, mga maling paratang sa atin, lalo na ang gawa ng kaaway sa ating buhay. So anong kailangan natin? Rejoice and be glad. Sapagkat nandiyan ang ating Panginoon na siya magre-reward sa mga sakripisyo, sa mga persecutions na naranasan natin. Kasi hindi lamang tayo ang nakakaranas niyan. Maging yung mga prophets sa Old Testament nakakaranas niyan. Maging ang mga apostoles, yung mga tagasunod ng ating Panginoon, nakakaranas din. So hanggang ngayon na makakaranas tayo ng ganyan na mga persecutions at anumang insult sa buhay natin. Kaya ang kailangan lang natin ay patuloy na tayong magtiwala sa ating Panginoon. Let us rejoice. Kung titingnan natin sa 1 Thessalonians 5:16 to 18, ang sabi doon, be joyful always, pray continually, and give thanks in all circumstances, for this God wants for us in Christ Jesus. Tunay nga na tayo ay nadudoon yung buhay na dapat ay nagtitiwala tayo sa Panginoon. Yes, nadudoon yung ikangay nag-iisip tayo, pero kung titingnan natin na ang mga pangyayari ay galing, wala tayong nagawang kasalanan, ito'y pagsubok, so ito ay ikangay mapapagtagumpayan natin at ang Diyos niya andyan sa ating tabi. He will never leave us nor forsake us. Tayo ay aagapayan ng ating Panginoon, hindi tayo pababayaan. At kung ano man mangyari sa atin, still the facts doesn't change na ang ating Diyos is in control. Ating Diyos ay sovereign sa ating buhay. Well, may mga pagkakataon na tayo ay parang natitinag, no? Tayo ay nagwo-worry. So, huwag tayong patalo sa kaaway, kasi yan ang ginagawa ng kaaway, yung mga nakikita natin, nararanasan natin, nagpapahina yan sa ating buhay pananampalataya. Kaya huwag natin na hayaan na ang Diyos ay naandyan lang o naandyan lang pagpapala kapag marami tayong natatanggap na biyaya, na blessings na gusto natin. Pero yung paghihirap, isa rin po yung pagpapala mula sa Panginoon upang makita, mapalakas ang ating pananampalataya sa ating Diyos na buhay. So let's keep that in mind, that the next time we encounter misfortune or misery, na ang ating Panginoon ay naandyan. No? Na so ano mang gagawin natin kung tayo may nakaranas ng misfortune o sa buhay natin, ay mayroon nakalaan na biyaya, no? sa ating Panginoon, at hindi tayo pababayaan ng Panginoon. So, Satan lost the first round kasi napagtagumpayan ni Job at siya ay nagpasalamat nga sa ating Panginoon, no? At nagpuri pa siya sa Panginoon. So, in the next heavenly council, we read exactly the same statement from the Lord regarding Job. So, tingnan natin mga kapatid, ganun pa rin sa chapter 2, no, verses 1 to 3, kung ano pa rin yung statement regarding doon sa sinabi ng Panginoon natin at kay Satan. Dito sa Job chapter 2 verses 1 to 3. On another day, the angels came to present themselves before the Lord, and Satan also came with them to present himself before him. And the Lord said to Satan, "Where have you come from?" Then Satan answered the Lord, "From roaming throughout the earth, going back and forth on it." Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil.
and he still maintains his integrity, though you incited me against him to ruin him without any reason. Oh? So how did Satan react this time? Babasahin po natin. So sinabi dito, and he still maintained his integrity, though you incited me against him to ruin him without any reason. So napagtagumpayan ni Job yung una, no? So tingnan natin ngayon. So ano ba yung reaction ni Satan dito? Basahin natin sa verses 4 and 5. So of chapter 2 pa rin. Skin for skin, Satan replied. A man will give all he has for his own life, but now stretch out your hand and strike his flesh and bones, and he will surely curse you to your face. So sinabi yan ni Satan. Ewan ko lang kung hindi ka sumpain ni Job kung talagang aalisin mo na yung lahat-lahat, maging ang kanyang sarili ay i-inflict mo rin, i-inflict mo rin yung sarili niya. So ano kaya ang mangyayari? Sigurado na ikaw ay ikaw-curse, susumpain ka ni Job. So Satan is saying that Job is not completely devastated. Kasi nga, because he still has something. Ano yung meron pa siya? His life, yung kanyang kalusugan, his health. So again, the Lord took the challenge and closed the agreement with the condition and limitation that his life will be spared. Okay? So yun na, sumang-ayon ng ating Panginoon doon sa sinasabi ni Satan. Ewan ko lang kung di ka itakwil o isumpa ni Job, kung pati yung kanyang health ay ang kanyang buhay ay inaandyan pa rin, kung ika nga ay maapektuhan. Pero sabi ng Panginoon, sige, gawin mo, gusto mo, basta i-spare mo lang yung kanyang buhay. Now we come to the very heart of the story with the coming of Job's 3 friends. Alam naman natin na may kaibigan na 3 itong si Job. All of Job's friends thought that the reason for all his trouble lay in Job himself. Ano kaya ito? Na nasa ano din daw, kay Job din daw, kung ang lahat-lahat ang reason kung bakit nararanasan niya ito. But God had made it very plain in the opening of the book that this was not so. At hindi naman talaga yon. Nakita naman natin yung binasa natin sa chapter 1, na hindi ganoon ang buhay ni Job base dun sa pag-iisip ng mga 3 kaibigan nito. So the three good friends had 3 cycles of discourse, yung communication. Kaya ay yung sa pakikipag-usap niya kay Job, So to which Job responded accordingly. So tingnan natin mga kapatid, tunghayan natin. So we shall consider only the first cycle since it is representative of the other 2. Okay? So after 7 days of silence, after 7 days of silence, Job opened the first cycle. Basahin natin sa chapter 3, verses 1 to 5. After this, Job opened his mouth and cursed the day of his birth. He said, "May the day of my birth perish, and the night that said, a boy is conceived. That day may it turn to darkness. May God above not care about it. May no light shine on it. May gloom and utter darkness claim it once more. May a cloud settle over it. May blackness overwhelm it." So mga kapatid, ano yung nakikita natin dito sa sinasabi ni Job after na siya ay magsalita na after 7 days? So may the day of my birth perish. Parang siya ngayon ay parang iba naman yung kanyang sinasabi ngayon sa Panginoon. Di ba, natunghayan natin kanina na okay, nagpe-praise pa siya sa Panginoon. Nagpapasalamat pa siya sa Panginoon dahil alam niya na ang buhay ng isang tao hindi lamang sa mga biyaya na natin nararanasan, kundi sa mga sufferings na meron tayo. Parang iba rito yung sa nararanasan ni Paul ngayon sa sinasabi niya doon sa Job chapter 3 verses 1 to 5. Nakikita natin mga kapatid. So, itong parte na ito ay
napakahalaga itong pag-aaralan natin ito. Napaka-crucial itong chapter na ito. Kaya mga kapatid, tunghayan natin, patuloy natin ng pag-aralan ang chapter na ito. So, napaka-crucial ang chapter na ito. Job never cursed God as Satan anticipated, but it showed the pattern of attitude that he would display all throughout the book. The attitude of misery and hopelessness, which were not there in the beginning of his suffering. Ano? Di ba nakita natin na siya ay nagpasalamat pa sa beginning ng ating pag-aaral sa Job chapter 1. Nag-praise pa siya sa Panginoon. And then nakita na ngayon natin yung unti-unting pagbabago na sinabi ni Job dahil sa kanyang nararanasan. So we will trace the development of this negative attitude as we go along to listen carefully. So tingnan natin mga kapatid, no? Tunghayan natin, no? So the first friend nagsalita to speak up was the eldest among them. Sino ito? Si Eliphaz. He was from Temam, an Edomite city which was the center of wisdom at that time. So he was a religious dogmatist like an ancient Pharisee. Ano ba ito mga Pariseyo? Ito yung mga nagpapatupad ng mga kautusan, pero hindi naman sila tumutupad. Pag sinabi mong dogmatist, ang sinasabi nila ay tama lahat. Hindi sila tumatanggap ng pagkakamali. Sila yon, mga dogmatist. So in chapter 4, verses 1 to 9, very early in his argument, he already showed his stand regarding Job's situation. That Job sinned, nagkasala, therefore he is suffering. So therefore he must repent. So ganun kaagad ang umpisa ng ni Eliphaz na si Job ay nagkasala. So kailangan lang, tama lang na siya ay mag-suffer. At kung siya ay nagkasala, dapat siyang humingi ng tawad, magsisi, no? Magsisi sa kanyang nagawang kasalanan, mag-repent siya. So, basahin natin yung passage na yon sa Job chapter 4 verses 1 to 9. Sabi dito, then Eliphaz, the Temanite, replied, if someone ventures a word with you, will you be impatient? But who can keep from speaking? Think how you have instructed many, how you have strengthened feeble hands. Your words have supported those who stumbled. You have strengthened faltering knees. So tingnan natin mga kapatid. Sabi rito, if someone ventures a word with you, will you be impatient? Ikaw ba ay makapaghintay kapag may nagsabi sa iyo ng hindi maganda? But who can keep from speaking? So then how you have strengthened many, how you have strengthened feeble hands. So parang ano ang gagawin mo? Wala ka pang gagawin kapag mayroong gumawa ng hindi maganda para sa iyo. So your words have supported those who stumbled. You have strengthened faltering knees. So mga kapatid, nakita natin na pinapalabas dito ni Eliphaz na si Job ay nagkasala. May kasalanan siya. So tuloy natin mga kapatid sa verse 5. But now trouble comes to you, and you are discouraged. It strikes you, and you are dismayed. Should not your pity be your confidence, and your blameless ways your hope? Consider now who being innocent has ever perished. Where were the upright ever destroyed? No? Sino ba naman yung matuwid na ika nga ay sisirain? Kundi yung mga ika nga dito ay nagkasala. So pinapalabas dito ni Eliphaz. So as I have observed, those who plow evil and those who sow trouble reap it. So kung sino yung nagtanim, siya rin mag-aani. Kung ano yung tinanim niya, siya rin mag-aani. So at the breath of God, they perish. At the blast of His anger, they are no more. So, ibig sabihin, talagang nandoon, meron siyang kaparusahan na dapat ay maranasan dahil sa gawa niyang kasalanan. So, ang tanong mga kapatid, is it not biblical that we reap what we sow? So, biblical ba? Is it not biblical that we reap what we sow? Hindi ba biblical yon? Is it not biblical that we reap what we sow? So, ano ba sabi sa Galatians chapter 6, verse 7? Do not be deceived, God cannot be mocked. A man reaps what he sows. So, ano man yung nagawang kasalanan mo ay maaaring bumalik sa iyo. Lahat ng maling gawa mo ay merong consequence. No? So, kaya nga maging maingat tayo kapag tayo gagawa ng isang desisyon.
Dahil ang bawat choice natin sa buhay natin, o anumang choice natin, sa ating buhay, meron niyang consequence. Kung right choice, well, may consequence, good consequence. Kung bad choice, well, ang sagot doon ay negative consequence. So mga kapatid, sa lahat ng ito na ginagawa natin, sa buhay natin may consequence. Kaya kung ano man yung ginawa mo na hindi maganda sa Panginoon, sa ating kapwa, lagi yang may consequence. At yan naman ang sinasaad sa salita ng ating Panginoon. Kung titingnan natin, paano kung wala akong kasalanan at may dumating na dumating sa sitwasyon na ako ay nakaranas na hindi ko gusto. Well, tingnan natin kung ano yung tawag diyan. So, consequence, hindi po yun na sinasabi natin na kundi ito yung, kapag ikaw ay naisip mo na wala kang kasalanan, yun ang sinasabi nating pagsubok. Hindi yan yung cause ng iyong problema dahil nakagawa ng kasalanan. Kundi kung naisip mo na wala kang kasalanan, that's a trial. No? So Eliphaz spoke in chapter 4 and 5. Ngayon, si Job naman, yung kanyang response is doon sa chapter 6 and 7. So the whole of chapter 6 is representative of Job's twin stand regarding his situation in conjunction with chapter 3. So, tingnan natin mga kapatid, ano ba yung Job's twin stand dito regarding his situation in conjunction doon in relation to sa chapter 3. So, basahin po natin sa chapter 6, 8 to 10. So, Job 6, 8 to 10 says, "Oh, that I might have my request, that God would grant what I hope for, that God would be willing to crush me, to let loose his hand and cut off my life. Then I would still have this consolation, my joy in unrelenting pain, that I had not denied the words of the Holy One." No? So in desperation, Job hoped for God to take his life, and yet he would not turn away from God. So in other words, Job intended to remain faithful to God. So nando doon, nando na yung desperation ni Job, pero ang inihiling niya ay kuhanin na ang kanyang buhay. Pero nando pa rin ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. No? It doesn't mean na nawawala yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Parang sinasabi niya lang, nasa desperado siya, kung ganito lang din ang mangyayari sa buhay ko, kuhanin mo na yung buhay ko. So, basahin natin ngayon sa chapter 6, tuloy natin sa 24 to 26. "Teach me and I will be quiet. Show me where I have been wrong. How painful are honest words, but what do your arguments prove? Do you mean to correct what I say and treat my desperate words as wind?" So, dito mga kapatid, Job was declaring his innocence. So, sinasabi niya, sabihin mo sa akin kung ano yung nagawa kong mali. Sa aking pagkakakilala sa sarili ko, wala naman ako nagawang mali. So kine-claim ni Job na siya ay inosente. So he had not sinned against God. So on the basis of this, he stated his request and expectation from his friends. Now, basahin po natin. Ano ba yung request and expectation niya from his friend, mga kapatid? Job 6, verse 14, "Anyone who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty." Sabi niya, so talagang humihingi siya ng tulong, ng advice sa kanyang mga kaibigan. Ayun ang sinabi sa Job chapter 6, verse 14. Maging sa Job 6, 20-29, "But now be so kind as to look at me. Would I lie to your face? Relent, do not be unjust. Reconsider, for my integrity is at stake." So doon talaga yung he was asking them for a fair understanding of his situation based on his twin stand. Yan mga kapatid, ilang beses natin nabanggit dito yung twin stand at humihingi nga siya ng tulong na maging fair naman at pagkakaunawa ng kanyang mga kaibigan, tatlong kaibigan sa kanyang sitwasyon. Ngayon, tanong mga kapatid, what was Job's twin stand? What was Job's twin stand? Ano kaya mga kapatid yon? Yung twin stand dito ni Job. And then, do you think they are in agreement with each other?
or are they really in contradiction with each other? So naisip niyo na ba mga kapatid kung ano yung Job's twin stand at kung ito ba ay in agreement doon sa kanyang sa bawat isa, or are they really in contradiction with each other? So mga kapatid, papanghawakan niyo yung sagot ninyo kung ano yung twin stand niyo at titingnan natin, tutunghayan natin kung ano yan. Okay? So now we go to the second friend, Bildad. Kanina si Eliphaz, ngayon yung kaibigan naman niya na si Bildad ang siya magsasalita. He was the impatient, character nito. He was the impatient and blunt consoler who had only one theology to which he stubbornly held. Basahin natin yun. Kung ano ito, chapter 8, verses 8 to 13 and verse 20. Sabi dito, ask the former generation and find out what their ancestors learned. For we were born only yesterday and know nothing, and our days on earth are but a shadow. Will they not instruct you and tell you? Will they not bring forth words from their understanding? Can papyrus grow tall where there is no marsh? Can reeds thrive without water? While still growing and uncut, they wither more quickly than grass. Such is the destiny of all who forget God. So perishes the hope of the godless. So nakita natin mga kapatid, no, na nadudoon ang pagsabi nito ni si Bildad, no? At pinapakita pa rin dito na si Job ay talagang mayroong kasalanan na dapat ay kaya nga nararanasan ni Job yun, no? Nasa may kasalanan at dapat nila maranasan ito. So tingnan natin sa Job 8 verse 20, yung kasama natin na kadugtong natin binabasa. Surely God does not reject one who is blameless or strengthen the hands of evildoers. So ibig sabihin na talagang pinapakita dito na may pagkakasala si Job, kasi dito sa verse 20, surely God does not reject one who is blameless. So sa sitwasyon ni Job, nakikita na talagang siya ay may kasalanan. Kaya naman sabi dito, or strengthen the hands of evildoers, o ibig sabihin ay pababayaan na lang na magawa ng kaaway o maging matagumpay o victorious yung gawa ng kaaway sa mga tao na nagkasala. Hindi hayaan ito ng Panginoon kung ikaw ay hindi nagkasala. So, his one and only theology was that God is not unjust to punish an innocent man. Therefore, Job necessarily sinned and he should repent and ask for mercy. Kasi nga, hayaan ba nga ng Panginoon ito mangyari sa kanyang buhay? Sinasabi ng ating Panginoon ay isang Diyos na matuwid. He is unjust. Fair lang siya. Kung pag ikaw ay nagkakasala, dapat mayroong kaparusahan. So Job's reply in chapter 10 was in line with his twin stand. Yan. In chapter 10 to 18, 19, ang sabi dito, he would rather be dead. Yan ang sabi niya. And then, chapter 10, 1 to 2, he was innocent. Okay? So, basahin natin yung Job 10, 18 to 19. Why then did you bring me out of the womb? I wish I had died before any eye saw me. If only I had never come into being or had been carried straight from the womb to the grave. It's Job 10 verse 1 to 2. I loathe my very life, therefore I will give free rein to my complaint and speak out in the bitterness of my soul. I say to God, do not declare me guilty, but tell me what charges you have against me. So mga kapatid, kita natin dito pinapakita talaga na si Job ay may kasalanan. Okay? Pinapakita dito lalo sa sinasabi na si Job ay may kasalanan. So mga kapatid, ang dalawang twin stand ni Job ay yung sinasabi niya kanina na siya ay innocent, na siya ay faithful sa Panginoon. Ngayon, kung titingnan natin mga kapatid, dito sa sinasabi niya dito sa chapter 10 verses 18 to 19, sabi niya siya ay innocent. So bakit niya sasabihin, why then did you bring me out of the womb?
I wish I had died before any eye saw me. If only I had never come into being or had been carried straight from the womb to the grave. So kung ikaw ay inosente, hindi mo sasabihin na bakit pa sinilang ako at lumabas sa sinapupunan ng aking ina kung ganito rin lang naman din ang mangyayari sa buhay niya. Oh? So, medyo may contrast doon sa sinabi niya. Ano? Kasi sabi niya, inosente siya, tapos siya ay faithful. Well, kung siya inosente, bakit niya sasabihin sa Panginoon na why then did you bring me out of the womb? I wish I had died. Ba't gusto pa niya siya mamatay before an eye saw me? So, nandun yung may contradict dito sa ating sinasabi niya. So, he would rather be dead, and then he was innocent. So, nandun yung contradiction ng mga kapatid. Kasi sabi niya, he was innocent and he was faithful sa ating Panginoon. So, hindi tumutugma, no? So do we agree with Bildad's theology na si Job ay nandoon may kasalanan siya? So, tingnan natin mga kapatid kung tama ba yung sinasabi ni Bildad sa kanyang theology na talagang si Job ay may kasalanan. So, let us go to the third friend. Zophar was like the first two but with a slight difference. So, meron lang kaunting pagkakaiba between these sinasabi ni Bildad at saka ni Eliphaz. Itong si Zophar. Basahin natin chapter 11 verses 13 to 19. Ang sabi dito ay, yet if you devote your heart to Him and stretch out your hands to Him, if you put away the sin that is in your hand and allow no evil to dwell in your tent, then, free or fault, you will lift up your face, you will stand firm and without fear. You will surely forget your trouble, recalling it only as waters gone by. Life will be brighter than noonday, and darkness will become like morning. You will be secure because there is hope. You will look about you and take your rest in safety. You will lie down with no one to make you afraid, and many will court your favor. So, makikita natin mga kapatid na ipinapakita pa rin na sa sinasabi ni Zophar na si Job ay may kasalanan, no, mga kapatid. So, ano lang yung pagkakaiba rito na sinabi ni Zophar? Like the first two, he also held that Job sinned, therefore, kaya siya ay nagsasuffer. Kaya naranasan niya yung suffering dahil siya nagkasala. So, which is the consequence of his wrongdoings. So, the difference is, he erroneously suggested that if Job repents and gets right with God, this guarantees that his struggles and troubles in life will disappear automatically. No? So, kapag siya daw ay nagkasala at siya naman ay humingi ng kapatawaran, mawawala ka agad yun. No? Magdi-disappear ito automatically. Now, there is a mistake in such view. Nakita nyo ba mga kapatid? Can you name it? Nasabi ni Zophar na kapag ikaw ay nagkasala, kailangan mo daw mag-repent, magsisi, at maituwid yung tamang relasyon sa ating Panginoon. At ito ay nagagarantiya that his struggles and troubles in life will disappear automatically. So, ano yung pagkakamali na nakita natin dito, mistake in this view? Mga kapatid, ano yung nakikita natin dito na hindi ata tugma yung sinasabi ni Zophar, no, mga kapatid? Ano kaya yon? So, mga kapatid, tingnan natin, no? Kapag tayo ay nagkasala sa ating Panginoon, ay yes, merong consequence. Pero kung tayo ay nagsisi sa ating kasalanan, we will still suffer the consequence. At hindi ito basta-basta rin mapapawi o mawawala. At maranasan natin yung consequence kung ano man yung kasalanan na gawa natin sa ating Panginoon. What we can ask is the help of God so that we can maging tayapan tayo o ma-overcome natin yung ano man yung consequence na nagawa natin dahil tayo ay may kasalanan. Well, tayo man ay walang kasalanan,
mayroon pa rin tayong maranasan sa buhay natin na sufferings, no? At yan nga yung trials na naranasan katulad ni Job. So mga kapatid, it doesn't mean na hindi ka nagkasala sa ating Panginoon, wala kang nagawang kasalanan, ay wala kang suffering na maranasan sa buhay mo. So ito po ay lahat ay mararanasan ng tao, no? Ng tao. Lalo na yung mga mananampalataya sa ating Panginoon. Ang lahat ng tao, mananampalataya man o hindi, ay nakakaranas ng suffering, nakakaranas ng pagsubok. Iba nga lang kapag ikaw ay mananampalataya. Dahil alam mo na merong Diyos na hindi ka iiwan o pababayaan. At meron na alam mo at kilala mo ang Diyos na sasambon that your God or our God is in control. He is sovereign sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin. So there is not only one way by which we should look at a life as God directs it. It is not an automatic guarantee that after repentance, life would be bright and shiny. No, it puts a limit to what God can and would want to do as the Creator. So, yung sovereignty pa rin ng Panginoon ang masusunod. Kahit na tayo ay humingi ng tawad sa mga kasalanan na gawa natin, it doesn't mean na ito ay mawawala automatically. Yes, it's good that we repented, at nanumbalik yung ating tamang relasyon sa ating Panginoon, but still maranasan pa na natin kung ano man yung consequence nito, sapagkat hindi naman ganoon na bigla na lang mawawala. At ito ay base sa sovereignty ng ating Panginoon who is our Creator. So mga kapatid, wag nating ilalagay sa isipan natin na kapag kahit na tayo humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon ay nadoon na biglang mawawala na yung consequence ito. Mararanasan pa rin natin. So, but our God is there is an abundant grace. Ating Panginoon, He is merciful. Hindi na tayo iiwan, pababayaan. So, mga kapatid, after the third friend spoke, Job reacted defensively. Ito naman yung naging reaction ni Job. So, basahin natin sa chapter 12, 9 to 10 and 13 to 15. Job chapter 12, 9 to 10. Which all of this does not know that the hand of the Lord has done this. In His hand is the life of every creature and the breath of all mankind. So nadoon, nakasalalay sa lahat ng kamay ng Panginoon ang buhay ng isang tao na kanyang nilikha. No? Ang hininga, ang buhay, ay nakasalalay sa Diyos na lumikha. So ang sabi naman sa Job 12, 13, 15, to God belong wisdom and power. So tingnan niyo mga kapatid, sundan niyo kung ano yung sinasabi dito ni Job. Ano itong nilalaman na sinasabi ni Job dito sa ating binabasa. Tingnan natin sa Job 12, 13 to 15. To God belong wisdom and power, counsel and understanding are His. What He tears down cannot be rebuilt. Those He imprisons cannot be released. If He holds back the waters, there is drought. If He lets them loose, they devastate the land. So Job's defensive reaction to Zophar was to declare God's sovereignty. No? Doon pa rin talaga yung talagang pananampalataya ni Job sa ating Panginoon, sa yung sovereign freedom to do as He pleases. So Job tells his friends off, no? Na talagang hindi yan ang ginagawa, hindi yan ang ano ko sa aking Panginoon, hindi yan yung ikangay karakter ng Diyos na pinapaniwalaan ko. Tingnan natin sa chapter 13 verses 1 to 5. My eyes have seen all this, my ears have heard and understood it. What you know, I also know. I am not inferior to you, but I desire to speak to the Almighty and to argue my case with God. You, however, smear me with lies. You are worthless physicians, all of you. If only you would be altogether silent, for you, that would be wisdom. No, mga kapatid, so nakita natin na pinakita niya na ang tunay niyang pananampalataya sa ating Panginoon. Ipinakita niya na kung anong merong Diyos na sinasamba siya sa kanyang buhay. So nadudoon niya, sabi niya, I have seen all of this, my ears and heard and understood it. So kilala niya yung kanyang Diyos na sinasamba. So ipinakita lang dito ni Job. Job concludes the first cycle of discourse by proving them wrong in their conclusion that he sinned, therefore he was suffering. So pinapakita rito na siya talaga ay hindi nagkasala according sa kanyang pananaw sa buhay ni Job, na hindi siya nagkasala.
So, tingnan natin mga kapatid sa chapter 13, 6 to 12. Job 13, 6 to 12. Hear now my argument, listen to the pleas of my lips. Will you speak wickedly on God's behalf? Will you speak deceitfully for him? Will you show him partiality? Will you argue the case of God? Would it turn out well if he examined you? Could you deceive him as you might deceive a mortal? So mga kapatid, nadoon pinapakita na yung kaalaman nitong tatlong kanyang kaibigan ay limitado lang, ano? At hindi ito yung wala doon sa ikangay kaalaman na meron alam siya sa kanyang Panginoong sinasamba. All of three of them displayed their very limited knowledge of God, which they were forcing upon Job. So Job had to show them that what he believed about God was different from what they believe in. So mga kapatid, so pinapakita na talagang nadoon yung pananampalataya ni Job. No? Nadoon yung talagang katapatan niya sa ating Panginoon. So unfortunately, it is also here beginning in this chapter that Job's positive attitude begins to change to something negative. So nakita natin doon talagang nung nawala na yung kanyang kayamanan, ay nagpuri pa rin siya sa Panginoon. Pero nitong mga lately na ay nagbabago yung kanyang attitude. So we shall find it in the next discussion. So itong cycle na ito, disrupts of the first cycle which represented the other two cycles that make up the whole book. So ito yung ating unang pag-aaralan sa araw na ito. At titingnan natin sa mga susunod sa part 2 kung anong kaganapan pa sa mangyayari. Dahil una ay nakita natin na si Job ay maayos pa yung kanyang attitude niya regarding sa ating Panginoon. Well, tingnan natin sa susunod sa katapusan sa part 2 ng ating pag-aaral. So let us summarize the common belief of the three friends. That suffering is always in direct proportion to man's sins. Since Job was suffering greatly, therefore he must also have also sinned greatly. So nandoon na talagang si Job ay nagkasala dahil sa nangyayari sa kanyang buhay. So parang tinatapatan lang kung ano yung pagkakasala niya ay yun din ang mararanasan niya. Ngayon, tanong mga kapatid, accordingly, when people are not suffering, they have not or not sinning. Do we agree or disagree? Ano mga kapatid? So, ang isang tao ay hindi natin malalaman at hindi natin ay i-judge sa mga sitwasyon na nangyayari sa kanyang buhay. Hindi natin alam kung yun ay consequence o yun ay trials na naranasan niya sa kanyang buhay. Kaya hindi tayo pwedeng mag-judge sa isang sitwasyon na meron ng isang tao o nararanasan. So mga kapatid, hindi yan nagdidepende sa iyong kung ikaw may makasalanan o walang kasalanan base doon sa suffering na nararanasan natin. No, mga kapatid. So pangalawang summary, that the unrighteous suffer because of their sins and the righteous are rewarded for not sinning. No? So ibig sabihin ang mga hindi matuwid ay nagsasuffer because dahil sa kanilang kasalanan, at yung mga matuwid ay may mga reward na natatanggap dahil sa kanilang hindi pagkakasala. So mga tanong mga kapatid, so when people are not rewarded, they are necessarily sinning. Or the righteous do not suffer because suffering is for the unrighteous. Do you agree or disagree? Dahil ba tayo ay nagkakasala, wala tayong reward? So okay naman tayo kapag walang reward, tayo nagkakasala. So kapag ikaw naman matuwid, ikaw naman ay nandoon yung iyong reward, mga kapatid. So, do we agree or disagree? So, mga kapatid, yan po yung ating tanong sa oras na to na ang reward ay yes. It doesn't mean na ikaw ay nagkasala dahil wala kang reward. No? At kung ikaw ay isang mananampalataya, ang reward na dapat nating matanggap ay dapat doon sa kabilang buhay. Because sa mga reward na matatanggap natin dito sa lupa, o please, piniplease tayo ng ating pinipraise tayo ng ating mga kapwa, ay wala na tayong matatanggap. Yun ang hinahanap natin na siya ka nga ay reward. Kundi
ang dapat nating hanapin na reward ay yung reward na pang habang buhay, no? Kapag nakasama natin ang Panginoon, mismo ang ating Panginoon ang isang magbibigay ng award na ito sa atin, ng reward sa atin. At sasabihin, well done, my faithful servant, no? So, at it doesn't mean na wala tayong natatanggap na blessing dahil hindi kayo mayaman, wala kang pagpapala sa Panginoon dahil ikaw ay gumagawa ng kasalanan. No, mga kapatid, at it doesn't mean din na ikaw ay nakakatanggap ng reward o na pagpapala sa buhay mo dahil ikaw ay isang kahit ikaw ay isang makasalanan. So mga kapatid, ay hindi nababase ang reward sa paggawa ng kasalanan o gawa ng kasalanan. Kung ang titingnan mo dito lalo na dito sa lugar o mundo na kinagagalawan natin, no, mga kapatid. So, ang basta ang ating gawin ay gawin natin ang kalooban ng Panginoon at kung ikaw man ay hindi nakatanggap ng pagpapala mula dito sa lupa habang tayo nabubuhay o ikaw man ay hindi napansin ng iyong kapwa at wala kang natanggap na papuri, si Lord nang bahala kapag sila sa pagpabalik ng ating Panginoon. No? Sa Kanya natin matatanggap personally yung reward na nanggaling sa Kanya. Yung crown na ipagkakaloob sa atin. Kaya tingnan natin mga kapatid, yung ating takbo ng ating buhay sa sandali na ito. Kaya mga kapatid, tingnan natin, no? Kung kapag ikaw ay isang naging matapat, kung ikaw ay isang matapat na mananampalataya, ang ipinapakita lang dito ay kapag ikaw ay masyadong matapat, ay ikaw ay nagiging self-righteous. Yun ang ating titingnan dito mga kapatid, no? Sa buhay ni Job. Siya ay hindi nagkasala. Wala siyang maisip na nagkasala. Kundi kaya lang, sa kanyang mga pananaw ay siya ay naging self-righteous. Masyado na siyang naging matuwid yung kanyang pananaw sa kanyang buhay. Masyado nang ika nga ay napaka linis na, napaka righteous niya. Kaya nga, titingnan, saan ba ako nagkasala? Panginoon, ano ba yung nagawa kong mali? So, kapag ikaw ay ganito, ito ay nagiging negative na dating, nagiging attitude sa isang tao. Nagiging self-righteous. Kaya tingnan natin mga kapatid ang ating buhay. Baka tayo dahil sa atin ng katagalan sa church, ating pananampalataya, involved tayo sa lahat ng ministry, ay nagiging self-righteous tayo. Lalo na kapag tayo may mga activities sa church at yung ibang mga kapatiran na hindi nagagawa ang kanilang mga ginagawa, no, ang kanilang mga assignment, lalo na pag ikaw ay pareho kayo nagtatrabaho, bakit yun? Si kapatiran, bakit hindi nagagawa yung trabaho? Kasi busy daw siya sa trabaho Ano daw siya, laging inutusan ng kanyang amo siya, hindi niya magawa yung gawa niya sa ministry. Bakit ako? Bakit nagagawa ko? So gayon mga kapatid, ang nangyayari kapag ikaw ay nagiging self-righteous. Kaya mga kapatid, tingnan natin ang ating sarili, baka tayo ay nagiging self-righteous na. Dahil sa katapatan natin sa ating Panginoon, ay nawawala na yung humility natin. Nagiging self-righteous na tayo. Mga kapatid. So, next week, we will consider the change that evolved in the character of Job in the process of his defense of his situation before his friends and before God. So, this change is the very heart of the story of Job. And for this reason, he was not told of the heavenly agreement between God and Satan. At hindi talaga sinabi sa kanya yon. Kaya lang ay si Lord talaga ang may control. At alam niya kung ano yung makakabuti para kay Job. So do not miss the revelation of the purpose of this story next week. No? Huwag natin kakalimutan mga kapatid. No? At tunghayan po natin sa susunod nating pag-aaralan sa Job Part 2. No? So, bago tayo magtapos mga kapatid, meron ditong sinare na idea si Brother Archie, sabi dito, as a human being, we react by worrying, fear, and stress, but we leave everything to the Lord. Trials put us back to the ground that without Him, we cannot do anything. No? So, maganda yung sinabi dito, alisin lang natin yung worrying because God sabi ng Panginoon, wag daw tayo mag-worry. Kaya pwede tayo mag-isip, pwede nating ipanalangin sa Panginoon, but do not worry because if we worry, it means that
we are not trusting God. So always is mag-isip lang tayo, no? Patuloy lang na idulog natin sa Panginoon. Tama yung sinabi ni Brother Archie dito na tayo ay manalangin at yung pagsubok na naranasan natin sa ating buhay ay tunay na ina-acknowledge na tayo ay nagpapasakop sa ating Panginoon, sumusunod tayo sa Kanya at hindi natin kakalimutan ng ating Diyos ay naandyan at hindi tayo pababayaan. Yan ang insight ni Deacon Archie, no? Sa ating isa sa nakipag-participate sa ating pag-aaral sa gabing nito. At kaya nga mga kapatid, patuloy lang tayong tumawag sa Panginoon, panalangin, at pati maging laging nandoon yung kasiglahan sa atin. At huwag mawawala yung kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoon. So before we close our Bible study, let us see one more song sa ating praise and worship team before we close in prayer. Ano mga kapatid, tayo po ay umawit ulit mula sa ating mga kapatiran. at higit pa sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nang mahilig pa pagkat ika'y sapat na, kay sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na.
Ayan, praise God. Tunay nga laging sapat ang biyaya ng Panginoon sa atin, anuman ang ating nararanasan sa ating buhay. Maging sa ngayong oras na ito. Kaya patuloy lamang tayong magtiwala, patuloy lang nating ibigay ang ating kuhanin, ang ating kalakasan sa Kanya at ang pag-asa, sapagkat ang ating Diyos ay Diyos na buhay at Diyos na makapangyarihan. He is sovereign sa lahat, no? At ang ating Diyos na walang katulad at walang katumbas. Kaya mga kapatid, before we end up our Bible study online, live streaming po dito sa FB, FCC Musafa at FCC Chatroom, ay shout out muna para sa ating mga kapatiran na nakiisa sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. Binabati po natin ang isang magandang umaga na sa Pilipinas, Sister Luz, no? At binabati rin po natin ating mga kapatid, sina Brother Ray Tiano, Sister Rhoda Grace, Sister Orpa de Makiling, si Brother Benz, and Sister Denise, Sister Cecil, no? Si Brother Aaron, at si Brother Wilson, nanonood sa atin, so sa Brother Sister Paz, no? Si Ate Ada sa Philippines, umaga na, nanonood pa rin sa atin. Si Perry Winkle, no? Si Crystal, yan nanonood, si Deacon Robert, Brother Robert, Sister Itel, no? Nakikisa din si Brother Archie, si Sister Armel, Lala, si Sister Malu, si Ate Mila, si Jeff Rox, aking kapatid, Sister Mila, si aking kapatid sa Pilipinas, nanonood din, si Jasmine, at si Brother Zaldi, wow, si Pastor Willie, at Sister Gina ay nakikisa sa ating pag-aaral sa gabing ito. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa. Sa muli po natin pagkikita sa susunod na Lunes, no? At yan po ay sa March na, no? Kasi March 2 siguro yon, no? March 1 ng ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Part 2 po ng ating the book of Job. Again, maraming pong salamat sa inyong mga kapatid. Be joyful always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for us in Christ Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. At patuloy po tayong gabayan ng Panginoon, bigyan ng restful night, kapahingahan sa gabing ito at ihanda para bukas patuloy na makapaglingkod sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Praise the Lord po. Sa diyang kahanga-hanga, kahit na ulitin ko, sabihin ko, mahirap man sa larawan ang damdamin na awitin ko. O aking Diyos, kung ang laman ng puso ko'y naawit na, maging sa kahuli-hulihang hininga, ang nais ko ay sambahin ka, ang aking katugunan sa iyong kadakilaan ay sambahin ka, ang tanging kadahilanan ng buhay ko't kalakasan. Di man sapat lahat ng nalalamang
sa bahid